Sinasabi ni Kessel na susunod ay ang weapon exam. Ang una ay ang spearmanship, job, warrior. Level 23, Vitality, 1,161, Mana, 45, Strength, 187, Stamina, 40. Agility, 22, Intelligence, 15, Skills, Basic Sword Mastery Level 2, Basic Armor Mastery Level 2, Charge Level 1, Full Swing Level 1. Sa isip-isip ni Grid na ang kanyang balanse sa stat ay kakila-kilabot. Ang karamihan sa kanyang stat points ay nasa strength. Halos nasa base number ang kanyang agility at intelligence. Gusto niyang patayin ang nakaraan niya. Nag-aalala siya sa practical exam. Ang isang skill ay maaaring bumagsak sa kanyang mana. At ang mga item ay hindi rin nakaset. Ito ang dahilan kung bakit nanatili siya sa level 79 sa loob ng isang taon. Habang mas iniisip niya ang tungkol dito, mas lalo lang siyang naiinis. Sinasabi ni Kessel na punteryahin ang target na nasa Scarecrow. Binibigyan siya ng 10 points kapag tinamaan niya ang red, 5 points naman sa blue, at mababawasan naman ng 10 points kapag tinamaan niya ang green. Makakapasa siya kung makakakuha siya ng 50 points sa loob ng 3 minuto. Sa isip-isip ni Grid na ang pagsubok na ito, mabilis na nawawala ang mga target, kaya halos wala siyang nakuhang mga puntos noon. Magulo ang stats niya, kaya hindi siya confident pero napapanood niya ang pinakamahusay na spearmanship sa paligid niya, at siya ay isang taong nakakaunawa sa Divine Spear. Ang pag-unawa sa structure ng isang sandata ay makakatulong sa kanya na matuto kung paano ito gamitin. Kailangan niyang magtiwala sa kanyang mga alaala at karanasan. Sinasabi ni Instructor Kessel na ang score na sa loob ng 1 minuto at 23 segundo. 100 points, first place si Grid sa spearmanship test, nakakuha siya ng bagong record. Makikita nating si Instructor Kessel na nakanganga at hindi makapaniwala. Nakuha mo ang rare skill na spear shot bilang reward. Spear shot level 1, naghahagis ng spear na nagdudulot ng 600% na pisikal na pinsala sa target. Babagsak ang kalaban, dapat mong bawiin ang iyong spear sa loob ng 30 segundo. Kung hindi mo kaya, mawawala ito sa'yo. Mana cost, 150, cooldown time, 1 minuto. Sa isip-isip ni Grid na ang oras ng cooldown ay mas maikli kaysa sa mga technique sa sword, at dahil ito ay isang mid-range na kasanayan, ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Maaari niyang iwanan ang pagbawi ng spear sa God Hand. Ito ang reward sa pagtatag ng bagong record, kaya yung ibang test meron din. Nakangiting tinatanong ni Grid kung ano ang susunod na test. Dismaya din sumagot si Instructor Kessel na ang susunod na pagsusulit ay swordsmanship, binibigyan siya ng 10 points kapag tinamaan niya ang red, 5 points naman sa blue. Nagawa ni Grid ang pagsusulit sa loob ng 39 na segundo, 100 points ang na-achieve. Nakuha ni Grid ang bagong record sa swordsmanship. Nakuha mo ang skill na consecutive stab. Consecutive stab level 1, bawat stab na hit ay may 100%, 120%, 150%, 170%, at 240% ng iyong kapangyarihan sa pag-atake. Sa isip-isip ni Grid na sa pagkakataong ito ay isang konserbatibong hit na kasanayan. Magagamit niya ito sa panahon ng cooldown ng kill, ang dami talagang binibigay ng Pat Ryan sa kanya. Pagsusulit ng archery, nakakuha si Grid ng 5 points saka 6 points. Sa isip-isip ni Grid na dahil wala siyang bow mastery, ang tanging stat na maaasahan niya ay ang archery. Pero dahil sa low archery stat niya, mahirap talaga ang pagsubok na ito. Ginagawa niya ang lahat para maging mas mahusay kaysa sa nakaraan, hindi siya makatama ng isang beses, ngunit napakahirap pa rin. Ngayon niya lang napansin ang arrow na ito, ang hugis ay baluktot, at ang balanse ay hindi maganda. Ginawa ba ito ng isang blacksmith na may level na mas mababa kaysa sa basic level 3? Reserve Soldier's Arrow, sa kabila ng hindi pagkakaroon ng legendary blacksmith's technique, nagawa niyang makita ito. Siguro may discern ng eye siya kung tutuusin, sinasabi ni Grid sa instructor niya na nasa masamang estado ang kanyang arrow. Pwede niya ba itong ayusin? Sa isip-isip ni Instructor Kessel na isang taong hindi blacksmith ang mag-aayos ng arrow. May iba pa ba? Sinasabi ni Instructor Kessel na kung gusto niya. Siya ang masusunod, sa isip-isip ni Grid na kung maaari, gusto niyang ayusin ang arrow shaft. Pero dahil ang kasalukuyang dexterity niya ay 0, dapat niyang makuha ang balanse.
Kung gumamit siya ng maliit na bato tulad nito, nagbago ang mga opsyon ng Reserve Soldier's Arrow. Reserve Soldier's Arrow, Attack, 1 hanggang 2, Accuracy, +2, nakakadetect ng depekto at inayos ito. Medyo tumaas ang kakayahan nito, sinasabi ni Greed na gumana ito. Sa ngayon, dapat lang siya magtiwala sa kakayahan niya. Hindi niya kakayanin maging tulad ni Jeshuka, okay lang siya sa pagiging pinakamahusay sa mga reserve soldier. Sa isip-isip ni Instructor Kessel na umaarte ba siya hanggang ngayon? Parang night ang aura ni Greed ngayon, nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Kung may nagbago ba talaga sa kanya, ang kanyang mga mata. Sa isip-isip ni Greed na noong nagkulang siya sa kasanayan. Noong hindi pa siya ang pagmas successor, harapin ang nakaraan sa kanyang mga kasalukuyang alaala at karanasan, maaari siyang maging mas malakas, sa pamamagitan lang ng pag-aayos ng mga nakaraang pagkakamali, bonus lamang ang mga skills na nakuha ni Greed, para sa pinakamalaking reward na natanggap niya sa pagharap sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, ay tiwala sa sarili. Si Greed ay nakakuha ng 88 points, at nakakuha ng bagong record sa archery test. Sinasabi ni Instructor Kessel na tapos na ang pagsasanay. Sasabihin na nila ang mga resulta ng pagsusulit at magsasagawa ng completion ceremony. Pumila na ang lahat, ang first place, si Greed, bilang isang honor para sa first place, ang top reserve soldier medal, ay bibigyan ng rewards. Nakakuha siya ng magandang resulta sa pagsasanay na ito bilang miyembro ng Partrean Reserves. Umaasa sila na patuloy sila na maging matapat na pader at Shields of Eternal, upang magprotekta laban sa mga banta ng Gauss Kingdom. Yan ang wish niya, nagtataka at sa isip-isip ni Greed na siya, na hindi pumasa ng isang subject, siya pa ang first place. At saka, pinapalakpakan siya ng lahat, mga achievement na nakuha niya hindi bilang pagma successor, kundi bilang Shin Yang-woo, ito ay isang tunay na kahangahangang panahon na may hindi ka panipaniwalang tagumpay, archery test, nagtatag ka ng bagong record, ang iyong pag-unawa sa archery, bows, at arrows ay mas mataas pa sa iyong stats, para sa stat adjustment, magbabago ang hidden rewards, nakuha mo ang normal na kasanayan na bow mastery, Beginner level 1, maaari gamitin ang lahat ng uri ng bows. Kapag nakamit ng bow, attack power at accuracy plus 4%. Critical hit chance ay tumaas ng proportionally sa agility. Sa isip-isip ni Greed na maganda rin ang mga gantimpala sa pagtatakda ng bagong record. Ang pinagmumula ng kapangyarihan para sa archer na may pinakamaraming pisikal na pag-atake. Sa pamamagitan lamang ng bow, bababa ang mana burden ng ranged skills, at ang kanyang mataas na agility stat ay makakadagdag ng mabuti. Anyways, lahat ng natitira ay first place reward. Inaasahan niya ang skill na tulad ng weapon mastery na angkop para sa top rank. Sinasabi ni Instructor Kessel na ang pasasalamat ay ipinahahayag sa pinarangalan na nagsanay ng may huwarang dedikasyon ni Count Asher. Yun lang, nagtataka at tinatanong ni Greed na yan na ba ang lahat? Sinasabi ni Instructor Kessel na ang pagtanggap ng papuri mula kay Count Asher, isa sa nangungunang 10 magicians sa mga mage sa kontinente, ay isang pambihirang karangalan. Gawing alaala ang papuri na yun, na ipinasa sa henerasyon. Naiinis at sa isip-isip ni Greed na kung bad terms pa rin sila gaya ng dati, baka napunit niya na ito agad. Sinasabi ni Instructor Kessel na bukod doon, napatunayan niya sa kanya na maganda ang future niya. Nagpapasalamat siya dito, dahil isang karangalan na maging kanyang instructor. Na-cleared mo na ang 31st Island, nakakuha ka ng 600 Challenger points. Bumalik na ang iyong level sa normal value, natutunan mo ang mga kasanayan na Spear Shot, Continuous Stab, at Bow Mastery. Sinasabi ni Greed na isang reward na souvenir lang, tunay na walang kahulugan. Sinasabi ni Styx na wag niya sabihin na walang kahulugan. Ito ay isang teritoryong hindi niya pa natatawid. Kahanga-hanga talaga siya, sinasabi ni Greed na ang mga reward ay mula sa simula, kaya hindi siya satisfied sa isang certificate lang. Clear nila ang lahat ng mga isla sa 30, tulad ng pag-unwrap ng mga regalo. Habang si Greed ay wala, ang Ridan ay dumaan sa mga pagbabago. Ang mga fighters na orihinal na mula sa dating Silver Knight Guild, na lumaki sa Winston, ay nilipol ang mga halimaw sa Yellow Mithril Mines. Salamat dito, naging smooth ang supply ng fairy dust, isang pangunahing ingredient, na nagbibigay ng pagbuo ng alchemy at blacksmithing skills. Bukod pa rito, ang mga kakaibang talento ng UI Tribe, isang maliit na grupo na niligtas mula sa Empire,
nabuo sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap, na lumikha ng 930 bagong magicians. Kabilang sa kanila, ang princess ng UI tribe na si Huarin ay nagtataglay ng unique passive skill na party members, magic power 30% increase, kaya naging core member siya ng magician squad. Bukod pa rito, lumawak ang mga teritoryong pang-agrikultura sa paligid ng mga bundok ng Atlas, na triple ang produksyon ng pagkain. Gayunpaman, hindi maisip ni Lowell kung paano nakamit ni Piaro ang mga ganoong resulta. Sa isip-isip ni Lowell na hindi niya sinasantabi kung bakit umunlad ng husto ang agrikultura, maayos na ang pagpapagawa ng Rebecca Shrine sa pangunguna ni Damian. Sa mga blessing ng temple, kapag na-train ang mga healers, dadami na ang populasyon ng Reden. Sinasabi ng Pope na si Damian na Lord Lowell, sabi nila nakarating na siya sa templo. Sa isip-isip ni Lowell na kahit may mataas na risk, tinanggap niya siya dahil mahigit ang inaasahang benepisyo kaysa sa mga risk. Sinasabi ni Lowell na narinig niya na ang mga kandidato para sa mga anak na babae ni Rebecca ay isinama sa Reden at ipinagkatiwala kay Piaro para sa edukasyon. Sa isip-isip ni Lowell na hindi inaasahan ng mga kandidatong yun, nagsasagawa sila ng mga hindi kinakailangang risks. Sinasabi ni Lowell na hindi ba sila lumalampas sa kanyang mga hangganan, inaalis ang mga potensyal na successor ng Rebecca Church, kilala sa lubos na lakas nito. Iniisip niya bang ma-dismiss bago matapos ang kanyang termino, sa kabila ng paggawa ng lahat para kay Lord Greed? Napatahimik saglit ang Pope na si Damian at sinasabi nito na isang disyerto at matitinik na kagubatan. Ang paglalakbay sa Reden ay hindi madali, tila ang mga batang yon ay nakatutuwa maging ang mga tuyong lupain, ang kanilang mga mata, na pinatigas ng pagsasanay ng simbahan, ay nagpakita ng pagkamausisa. Mga bata sila na lumaki ng hindi man lang alam ang bango ng bulaklak, dahil sa patuloy na pagbe-brainwash at malupit na pagsasanay. Sila ay nakakulong sa pasilidad bago pa man umabot sa hustong gulang, ginamit bilang sandata sa buong buhay nila. Para kay Isabel, Lynn, at Luna, at sa pag-asang hindi may panganak ang isa pang anak na babae ni Rebecca, layunin niyang maging papa. Iba ba talaga ang tingin sa kanya ni Lord Greed, na sumuporta sa kanya sa halalan? Sa isip-isip ni Lowell na ito ba ay isang pamamahala sa pagitan ng dalawang tao na nakikiramay sa mga NPC, lampas sa profit at pagkawala? Sinasabi ni Lowell na sa totoo lang, nahihirapan siyang intindihin, ngunit maaaring hindi naiiba ang intensyon ni Greed sa kanya. Nirerespeto niya yun, hanapin niya ang mga paraan para solidify ang posisyon niya. Nagpapasalamat naman si Damian kay Lowell, sa isip-isip ni Lowell na marami na ang nasa isip niya, at ngayon mas maraming trabaho ang nakatambak. Una, kailangan niyang mag-report agad kay Greed o maging sakit ng ulo lalo na ang urgent news. Sa real world sa Freedom Park, nakikita nating na nakaupo si Shin Young-woo at hinihingal. Sinasabi ni Shin Young-woo na nakakapagod, masyado ba siyang nagpumilit na makatapos hanggang sa ika-39 na isla. Isang buwan na siyang sa Bayan ngayon, hindi niya alam kung paano makatakas, kaya ang pamamahala ng stamina ay mahalaga hanggang sa huli. Anyways, na-cleared niya na ang lahat ng isla na ginagaya ang mga nakaraang hamon ng mga challenger. Maaaring disaster ito para sa iba, pero ang mga pagkakabigo niya sa nakaraan ay naging swerte. Kahit hindi niya nakuha ang weapon mastery, tumaas ang kanyang strength ng 7 at stamina niya ng 7, at ang agility at intelligence ay tumaas ng bawat 5. Ito ay halos tulad ng pagkuha ng mga reward mula sa higit sa 2 elixir, kaya maganda ang ani. Napakagandang lugar para sa paglago na gusto niyang gamitin ito para sa pagsasanay ng mga miyembro ng guild bago ang purification. Kahit umakyat ka sa 20th Island, dapat bumili na siya ng ilang elixir na may challenger points. Isang mail ang dumating, sinasabi ni Greed na regular report ni Lowell. Maayos ba ang lahat? Ang fairy dust ay sa wakas ay na-produce na. Masasaksihan na nila ang pagsasanib ng mga techniques sa alchemy at blacksmithing. Mukhang may potential yung UI Tribe Kid, at si Piaro, nakafocus na naman siya sa agrikultura. May isa pa, urgent, ang Vampire Expedition Team, pagkatapos silang pumasok sa Pangnay na city, hindi na sila makontak for 24 days based on satisfied time, baka mas malala pa, baka nakita nila si Marie Rose. Anong ginawa niya sa mundo? Bakit sa Nine City, malinong niyang sinabi sa kanila na huwag kumilos ng walang ingat, paano niya iiwan ang kanyang mga kasamahan pagkatapos na malampasan ang nakaraan, mga bata silang tanga. Tumatakbo na si Greed para matapos niya na ang kanyang challenge sa isla.
Sa Satisfy, pumasok ka na sa 40th Island, ang save point ay activated, mula ngayon, magsisimula ka sa 40th Island. Sinasabi ni Styx na mabilis siyang bumalik sa pagkakataong ito. Tinatanong ni Styx kung aalis na ba sila, sinasabi ni Grid na siya ay isang matalino. Dapat marami siyang kaalaman, sa ngayon, may mga tao na nasa mahirap na sitwasyon na gusto niyang protektahan. May paraan ba na puwersahang pumasok sa mga resisted na lugar tulad nito? Sa isang iglap, kung may biglaan na nangyari, kailangan purify ang lugar na ito. Sinasabi ni Grid na sorry, pero ang mga kaibigan niya mukhang nanganganib. May paraan ba? Sinasabi ni Styx na hindi niya alam ang buong sitwasyon, pero para makafocus sa gawaing ito, kailangan niya muna masolve ang problema na yan. Sa isip-isip ni Styx na gayunpaman, ang mga taong gusto niyang protektahan. Ito ay tunay na noble na gawain, angkop para maging descendant ng isang legend. Sinasabi ni Styx na mataas ang failure rate pero mayroong isang paraan na maaari niyang subukan ng maximum na 2 beses sa isang taon. Una, kailangan niyang umalis sa lugar na ito, sa desert. Sa Vampire City, may malakas na hangin na biglang lumabas sa pintuan at ang kasunod nito ay naglabas ito ng pulang hangin. Sinasabi ni Vantner na nakakainis siya, kung saan-saan na naman siya sumusulpot, at tumatawa pa ng ganyan. Tumatawa at sinasabi ni Pan na tingnan niya ang sarili niya, mukha siyang balot. Galit na galit at sumisigaw at sinasabi ni Vantner na tumahimik siya. Nakakatawa ba ang sitwasyon nila ngayon, Abnoy? Sinasabi ni Pan na sobrang malaki ang lungsod na ito, ang nag-iisang stronghold ng Grey Faction, at hindi niya na maalala kung ilang trap ang na-trigger nila. Dahil sa maze na ito, lahat sila ay naghiwalay-hiwalay at nawala pa sila, at nakakatawa siya. Kumalma lang siya, gayunpaman, ito ay mga trap lamang. Mag-ingat lang kay Marie Rose or whatever, walang-wala yung mga parang lamok. Hindi naman namamalaya ni Pan na may umatake na pala sa kanya sa likod. Sinasabi ni Pan na walang sounds ang pagdating niya. Sinasabi ni Vantner na isang stealth na pag-atake, sinasabi ng vampire na babae na huwag siyang lumaban nang wala siya. Kung maglalaro lang ang mga elite, mag-asawa lang siya. Nakaka-boring naman silang mga elites. Ran, Vampire Count. Umatake na sila Pan at Vantner at mabilis naman nawala ang vampire na si Ran. Sinasabi ni Vantner na saan na naman siya pumunta. Kung nandito lang sana si Faker, madali lang sana nila itong nahuli, pero kailangan niyang ma-stalk sa slowpoke na ito. Sinasabi ni Pan na yan ang dapat niyang sabihin, Abnoy kang talaga. Nahulog ang mga dagger at napaluhod si Faker, sa isip-isip ni Faker na matigas siya. Sobrang lakas ng depensa niya kaya hindi umubra ang galing niya sa pagbato. Bumagsak ang malaking axe at nawasak ang sahig dahil sa bigat nito. Sinasabi ng malaking vampire na kung iniisip niyang ihagis muli ang kaawa-awang maliit na dahon, itigil niya na lang ito. Wala itong gagawin sa kanya, konting gales lang, babala niya sa kanya ito. Mountain Vampire Count, sa ibang lugar may malakas na pagsabog. At may mga pasugad na mga vampire, sinasabi ng vampire na ang lakas ng loob nilang mga tao. Sila Jishuka pala ang may gawa ng mga pagsabog at sinasabi ni Zednos na kahit anong gawin nila hindi nababawasan ang bilang nila. Mataas pa ang kanilang mga level ng 20 kaysa sa mga tao sa lungsod. Tsaka wala silang cover kaya nahihirapan silang dalawa na lapitan sila. Sinasabi ni Jishuka na instead na dumaldal siya dyan, tirahin niya pa sila ng isa, Zednos. Sa sandali na tumigil sila sa pag-atake, ito na ang katapusan nila. Sinasabi nila na hindi nila akalain na matri-trigger nila ang teleport trap sa harap ng party at mag-teleport sa second floor. At tinatanong nila kung magiging ligtas ba ang mga nasa first floor? Sinasabi ni Toba na dapat ilagay nila si Faker sa harap. Ano ang iniisip niya, namumuno ng walang kakayahan sa pag-scout? Sinasabi ni Rigas na humihingi siya ng paumanhin, ang kanyang sigasig ay higit sa kanya. Sinasabi ni Pixord na lahat, huminahon, hindi nila masusubaybayan ang kalusugan at lokasyon ng mga nasa first floor. Wala silang panahon para sisihin ng sinuman, kailangan nilang umuwi at iligtas ang mga natitira. Hindi niya akalain na ang rank 10 city ay gumawa ng hindi lang isa kundi 3 mid-boss level counts. Apollo Vampire Count, Almira Vampire Count, Atera Vampire Count. Sinasabi ni Rigas na oo, ang pagkakaroon ng napakaraming count level na vampira sa simula pa lang ay nangangahulugan na mahirap ito. Sinasabi ni Heroy na sinuman sa kanila mga miyembro ng partido ay maaaring makatagpo ng isang count,
kailangan na nilang magmadali. Sinasabi ni Pixord na nagpapaalala sa kanya ng mga araw sa Silver Knight Guild. Siya na ang mamumuno at siya na ang mauuna. Ginamit ni Pixord ang draw sword, slice. Nagtiwala siya nung pumasok, pero masama ang mga bagay. Naramdaman ng lahat ang kakaibang takot na una nilang naramdaman nang makapasok sila sa Vampire City. Marahil ito ang pangunahing senyales ng biktima na pumapasok sa teritoryo ng mga predator. Demon Slayer, na si Yura, ay umabot na sa level 247 bago nila nalaman. Isang level na aabutin ng 2 taon para makamit ng isang regular na tao, ginawa niya ito sa loob lamang ng 7 buwan. Salamat sa kadalubhasaan mula sa pagiging Rank 5, ang Legendary Class, at ang pinakamahusay na hunting ground, ang Vampire City. Si Yura ngayon ay pwede pang ikumpara sa mga core members ng Temporal Guild, gayunpaman, ang tawag ng kamatayan ay laging tina-target muna ang mga mahihina. May parating na vampire at tinatanong nito kung ito na ba ang limitasyon ng mga tupa. Medyo kinabahan siya sa maruming bala. Ito ay nakaka-boring. Tiramet, Vampire Viscount. Tinatanong ni Tiramet kung ito ba ang pinakamahusay nila, ang Demon Slayer ng panahon na ito.